Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At itong inyong reading for 2026. Ayan, yearly reading. So we will see ano yung energies na parating sa inyo ngayong taong 2026. And also, ito ay tatlong parts. So this is part 1, overall energy. And then part 2 is about money, career, finances. And part 3 is about love life and family. So, make sure kayo ay nakasubscribe, nakafollow para lagi kayong updated sa ating mga readings. Ayan. So, let's see ano yung parating sa inyo. Sagittarius ngayong 2026. Paalala lang, reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And then another reminder, this is my only account at Mystic Queen PH. I will not message you to offer services. So, hindi ako mag-message sa inyo para mag-offer ng services. Kung gusto niyo ng private readings, meron link sa description at sa comment section. Ayan. Meron kasing mga nagre-re-upload ng videos ko, tapos nagpapanggap na Mystic Queen PH. So, maging maingat kayo doon kasi baka mag-offer ng mga readings, hindi naman ako yun, 'di ba? So, be vigilant. Okay, so let's begin. Sagittarius, ano yung energies for you 2026 for Sagittarius? Overall energy, pride. Oh, this is about something for you to be proud of. So meron kang achievement, no? Ngayong 2026, something that you have started, pwede rin tong leadership role, no? Kasi 19 is number 1. Number 1 is about leadership. Okay, and then your challenge is synchronicity. So, challenge ninyo is kung paano kayo mag-a-align doon sa goals ninyo. Siyempre, meron tayong goal at meron tayong action. So, kung ano yung action mo, dapat in alignment yan sa mga goals mo. And then your opportunity, physical activity. Ayan. So, mas magiging active kayo. Oo. Yung inyong lifestyle ngayong 2026. So, maaring kayo ay exercise. Mga pwedeng active travel din yan. Pamumundok. Mas magiging kayo, outdoorsy, yung naging nasa labas. Your blessing is moderation. Ayan, pagkakaroon ng balancing energy. Anything in moderation, yung tipong may harmony na hindi mo naman kailangang i-deprive yung sarili mo sa mga bagay na gusto mo talaga pero alam mo hindi nakakabuti sa'yo. Kumbaga lang, balance lang. Okay, let's see. Let's use tarot cards. Ano yung overall energy for Sagittarius? Ngayong, you have the 8 of Wands. This is action. This is busyness. So, maaring busy ka, marami kang asikasuhin, back and forth, travel opportunities din to. So, you will take pride on your travel opportunities na may mga places kang mapupuntahan na never mo pang napuntahan before. So, ngayon, celebrate mo yan, syempre. Yung iba kasi sa inyo, yung travel opportunities na yan, makukuha nyo yan. Kasi, meron kayong, let's say, sa trabaho, no? Meron kayong, pinadala kayo sa ibang lugar, sa ibang bansa, for training, benchmarking. You have the Knight of Pentacles. So, I think you will be proud of your achievements. Like, especially yung binibuild mo na career or binibuild mo na business. Yung iba naman, savings, no? So, maaring mas makakapag-ipon na kayo dun sa yung gusto nyo talaga na amount of money na gusto nyo laman ng bangko nyo. Oh, yes. Magiging proud ka sa sarili mo na, na-achieve ko tong, ipon. Yung iba naman, mayroon kayong achievement na tipong mabibili kayong property. Siyempre, you should be proud about dun sa achievement nyo na yan. Kasi hindi lahat nakakabili ng property. Basta nyo kahit bata pa kayo, makakabili na kayo ng property.
Oo. Okay, now your challenge. Ano yung challenge? Challenge kasi is alignment. So, paano mo i-align yung sarili mo? Isi-synchronize yung sarili mo. Oh, Hierophant. This is learning. Maaring meron kang mentor, no, natutulong sa'yo para ma-explore mo pa yung life, yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo. This is also studying. Um, Maaring may kailangan kang aralin, no? Some of you challenging to kasi pwedeng wala kayo masyadong time, wala kayo masyadong energy, but ang importante kasi rito is yung seryoso ka ba sa gusto mo na maabot sa buhay. Let's say, gusto mo yumaman, pero kung nakaupo ka lang, wala kang ginagawa, paano yayaman, 'di ba? So, kailangan i-align mo talaga yon. You need to learn and try new things. You have the Two of Wands. This is about choices. So maaring may kailangan ka kasing pagdesisyonan dito eh. Like, ano yung action na kailangan mo gawin to be aligned to your goals? Kasi kung hindi ka makapili, you will still feel stuck kahit alam mo kung ano yung gusto mo. Pero hindi ka nagde-decide. Okay, so that's your challenge to decide on which path na, ano yung path, ano yung landas na tatahakin mo. Now, wait lang, your opportunity, ano yung opportunity ng mga Sagittarius? What's the opportunity? The Hermit. Ito ay self-reflection. Maaari kasi yung iba sa inyo, may mga health issues, no, na kailangan nyo nang ayusin, asikasuhin. You are realizing na, for some of you, no, na medyo nagkakaedad na, that you're not getting any younger, na kailangan mas maging active ka na, kaya may physical activity dyan. Na minsan kasi iba hindi makakilos nang walang kasama. So ngayon 2026, wala kang pakialam kahit mag-isa ka lang. Basta importante ginagawa mo yung kailangan mong gawin para mas maging active ka, magkaroon ka ng active na lifestyle. Yung iba sasali or sasama kayo sa yung mga marathon, ganyan, 5-kilometer run, 10-kilometer run. So you will do a lot of physical activities. You have the Emperor. Ma-achieve mo yun. Kailangan lang may disiplina ka sa sarili mo. The Emperor is about self-discipline. Importante na may plano ka rin, na hindi lang puro drawing, 'di ba? Maganda na may plano, yes, pero kung hindi mo siya tutuparin, hindi mo gagawin, plano na lang 'yun. So your opportunity is to be more dedicated, to be more committed and disiplinado, no, sa actions na kailangan mong gawin to achieve your goals and your dreams. Now your blessing is moderation. You have the Queen of Pentacles. Pagdating sa pera, mas magiging maayos kang maggastos ng pera mo. Like, mag-manage ng pera mo. Like, in moderation, you know what you want, you know what you don't want. At meron, kumbaga, may pagpipigil ka, no? Yun yung blessing sa'yo kasi sabihin yan, mas makakaipon ka. Di ba nagbanggit ko sa inyo dito sa first part ng reading na magiging proud ka sa achievements mo financially dahil mas meron kang disiplina na makapag-ipon at umiwas sa unnecessary na gastos. Kasi maganda ang kaperahan rin sa inyo. Diba? The King of Swords. This is a pagiging logical, analytical sa mga desisyon mo, especially in your habits. Minsan kasi mga habits natin unhealthy, no? Yung alam mong hindi na nakakabuti sa'yo, tapos gagawin mo pa rin. So, ngayon 2026, mas meron ka ng dedication para sa sarili mong kaunlaran. Kasi ikaw rin naman ang magbe-benefit dyan. 'Di ba? Ano man yung maging resulta niyan, ikaw ang magbe-benepisyo. Sa'yo ang resulta niyan, hindi sa ibang tao, 'di ba? 'di ba? May decision ka talaga, sabi rito, decision. Mars in Gemini. May times kasi na naguguluhan ka. Mars is about taking action. So, kailangan mo na talagang mag-take action whatever this is that you want to work on sa buhay mo. Third house is about learning. So, may mga kailangan ka pag-aralan, i-explore. Detachment. You have
Venus in Aquarius in the 11th house. May mga tao kang iiwasan. Mga ika-cut off mo sa buhay mo kasi alam mo hindi sila magandang impluwensya sa'yo. Oo. Kasi minsan nasa environment din yan eh. 'Di ba? So kung itong environment mo, hindi ka natutulungan na mapaunlad ang sarili mo, lalo ka nalulugmok, ay anong gagawin? Umalis ka diyan sa environment na 'yan. At meron ka ngayong oportunidad na magkaroon ng self-reflection, focus sa sarili mo, katahimikan ng isip. Doon ka makakaisip ng mga ideas para paano mo maaayos yung buhay mo. Oh, you have the moon in Leo in the 5th house. You will be appreciated kasi marami kang talento, skills na hindi mo pa na-explore o hindi mo pa na-discover. And madidiscover mo yan the moment na mag-focus ka sa sarili mo. Kasi kung focus ka sa ibang tao, yung buhay nila ang mas alam mo, mas kilala mo kaysa sa sarili mo. So the moment na mag-focus ka sa sarili mo, people will appreciate you for who you really are, what you can bring to the table. I also see mga meron diyang mga admirers. So kung single ka, pwedeng alam nyo kahit naman in a relationship, meron pa ring nag-a-admire, 'di ba? As long as magse-set ka ng boundaries. Let's see what else. Job satisfaction. O yung iba sa inyo, marirealize nyo hindi na kayo masaya sa inyong trabaho, sa career path ninyo. Kaya meron kayong babaguhin. Meron kayong oportunidad na baguhin yan. Kung saan kayo mas masaya, saan mas fulfilled. Ayan, meron ka ring plano for your savings. Diba? Ito talaga yung pinaka main event for you, Sag, is to have stability sa inyong finances, sa kaperahan nyo. Savings plan, pwedeng magkukuha ka ng insurance, o kaya yung mga bonds, time deposit, ganyan. Anything na masisecure mo yung finances mo, yung future mo. 'Di ba? Lalo na sa economy ngayon, no? Sa ekonomiya ngayon, grabe. Kailangan talaga mas matalino tayo sa paggastos natin. Kalmado ka lang daw. Kalmang-kalma. A breakdown is often followed by a breakthrough. Remain calm. Yes. So, makakatulong to sa inyo kapag may mga challenges na wag ka kaagad parang magpapanik. Kalmahan mo lang kasi doon ka mas makakapag-isip. Kasi magpapanik ka, lalong dadami yung problema. So, mas maganda na kalmado ka lang, chill ka lang, and then think of the solution dun sa problema. And definitely, you will masusolusyonan mo yung mga problema na yan. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.